Brothers and sisters, 2024, gideklara nato ni siya nga the year of empowerment. We believe that the Holy Spirit is alive. Ang Espiritu sa Dios buhi o naghatag siya gahom kanatong tanan, gahom nga mga lagad sa Ginoo, gahom nga mupadayon sa tuang pagtuo. And if you can still remember, ang ato ang prayer and fasting sa 2024 January, 15 to 18, naatay prayer focus. O gusto nako tan-awon ninyo igsuon kay dinhi nato makita kung gitubag ba sa Dios ang ato ang mga pag-ampo sa 2024 ug unsa nga pagpamuhat ang gibuhat sa Dios pinaagi sa simbahan. First, ang ato ang gipray, enablement of all workers to win souls and make disciples for Christ. In other words, nagdeklara kita nga naadyoy gahom na empowerment sa matag usa, sa mga servant alagad sa Ginoo nga mo-share, mangabig, mag-disciple para sa kaymayaan, para kang Kristo. Og nindot kaayo kay karon tuiga, gikasan nato ang Life Connect. Ug daghan ang nakamugna og Life Connect, palakpakan nato atong buhi nga Dios. Mga nag-Bible study sa balay-balay, wala ni sila bayad, libre ni siya. Serbisyong totoo, mura ni silang mga politisyan. Nga wala gyud bayre. Wag gyud pamasahe, wala allowance, pero namuhat, nag-serve sa matag community, sa matag panimalay. Ug mao na ang gitubag sa Ginoo sa tuwa, enablement, gahom gikan sa Ginoo. Gitagaag kusog sa Ginoo. Ikaduha, enablement of all workers to perform signs and wonders and miracles of healing in Jesus' name. Ang katubagan ani ug ang atong nakita ani naatay mga kaigsuonan nga naningkamot, mga lagad pinaagi sa pag-ampo sa mga masakiton sa SPMC. Mo ni sila ang healing ministry nato. Nga nakadungog tag mga testimony nga pinaagi silang kinabuhi na inaayo nga masakiton. Pinaagi sila mga pag-ampo dito, nakagawas dayon sa ospital na mga testimony. Na mga gi-testify, every time na moadto sila naadjay buhaton ng Ginoo nga moayo gyud siya masakiton. Isa na siya sa ato ang mga katubagan. Ikatulo, miraculous multiplication of financial providence among God's people for the benefit of the church in all its work. Mano yung isa sa amazing kaayo nga katubagan igsuon. Kay gideklara nato ni January 15, to 18 man ang ato ang prayer and fasting. Gipray nato og taman-taman nga panalanginan sa Ginoo ang iyang mga kaanakan ug amazingly. During that time, daghan ang walay trabaho and by the grace of God, 2024, nakatrabaho sila. Og nindot kaayo, ubay-ubay sila nakapalit og sakyanan. Brand new yun. Palakpakan na to itong buhi nga Dios. Di na siya sayon igsoon. If you are a professional and then you are a college degree graduate, tapos nagtrabaho ka sa gobyerno, dili lalim magka-brand new og sakyanan. And glory to God. Gipakita sa Ginoo sa atoa nga iyang panalangin mulusot jud basta ampuan ideklara og ubay-ubay ang ato ang mga leaders nga gipanalanginan jud sila sa Ginoo. Ang uban nag-ilis nagsakyanan kay gusto na sila mag-upgrade, gi-bless sila sa Ginoo. Og nangabot ang ato ang mga donors sa 2024 na mo'y nitabang sa atoa nga mo donate para sa ato ang mga aktibidades, labi na sa ato ang Awakening United. Palakpakan na to atong buhi nga Dios. Og nagpahabol pa gyud ang ato ang keyboard nga Nord Stage 2 EX. Gidonate na siya sa ato ang mga higala diha sa Friends in High Places. Friends from Singapore, gidonate ang keyboard. Na kini nga klase nga keyboard di gyud nato na ma-afford. Professional keyboard. Di na to ma-afford. Igo lang ta mo damgo nga Lord, unta puhon damlag, unta damlag. Bago na human ang 2024, mao ni kitapusang panalangin nga gihatag sa Ginoo sa atoa nga kaming tanan na shock. Mga musician ra jud makarelate ana unsay pasabot anang Nord Stage. So may kuan ana pastor, para sa mga musician. Pwede nimo i-research sa Google. Pero grabing panalangin nga gihatag sa Ginoo. Og ang katapusan nga gideklara nato nga grabe gyud, powerful unity in the gospel of the body of Christ through interfaith evangelistic event, very specific. Nahitabo Awakening United for the first time here in Davao City. Gibuhat sa Ginoo, nagka-unite ang mga kasimbahanan regardless of denomination. Naata dito sa Almendras Gym
Awakening United under the banner of Awakening United. And then gikuan jud sa Ginoo, gipadalan jud sa Ginoo og mga panalangin, donors, and at the same time mga participants daghan ang nidawat kang Kristo, makita nato na sa tuang mga document. No, specific kayo ato ang gidaklara. Actually, nakalimot mi ni pastora ani. No, while ongoing ang Awakening United, nakalimot mi nga giapil nato sa prayer and fasting sa January. Specific, no? Unity in the gospel of the body of Christ through interfaith evangelistic event. Tapos nahitabo gyud siya October. No, natuman jud, gipakita gyud sa Ginoo nga gitubag gyud niya ato mga pagampo. Na kami mismo nakalimot na. Diya na lang namo nahinumduman sa diyang nag-reflect na may unsay gibuhat sa Ginoo para sa 2024. Amazingly. No, nindot kayo. And usually ang atoang fund every time mag-conduct awakening is naalang sa mga 30,000. Usually yun na, pag mag-awakening conference ta. Pero sa Awakening United, giduble, gitriple sa Ginoo. We were able to gather 170,000 pesos for the event and to bless all the participants. Amazingly, Ginoo gyoy nagbuhat sa ingon. Na kami ni pastora na shock jud mi. Unsa ka grabe ang gibuhat sa Ginoo. Nagpadala siya mga donors, panalangin para lang mahitabo ang interfaith evangelistic event. Grabe gipatunayan sa Ginoo ang iyahang pagkatinuod kanatong tanan. No? Sumuoto ang ato ang mga prayers, declarations sa 2024. Makita nato na grabe namuhat ang Ginoo. Gusto sa Ginoo nga dayon-dayono na yun for 2025. So ang ato ang i-discuss karon, no, the title of my sermon today is The Year of Empowerment and Beyond. No, the Year of Empowerment and Beyond. No, ang ato ang anchor verse, remember nato nasa Acts chapter 1 verse 8. Mao ni siya ang pulong ni Kristo sa dihang after siya namatay og nabanhaw og nakighimamat siya sa mga disipulo. Og mo na igingon ni Kristo, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Panahon kini nga ang mga disipulo ni talaw na hadlok tungod kay bag-ura na crucify ang ilahang Dios, ang ilahang Ginoo. Nakita nila kung giunsa si Kristo pagluwa-luwa, giunsa si Kristo pagbugal-bugal, kung giunsa si Kristo pagkulata o gi-crucify. Naa sila na experience nga traumatic experience. And so, there is a big need for empowerment from the Holy Spirit and from God alone. So manang gipramisan sila that they will receive power when the Holy Spirit comes. Ug mo'y nadawatan sa mga disipulo. Munang dili katingalahan, matingala ka. How come Christianity conquered the Roman Empire? If you look at the human history, makaingon ka nga imposible kaayo nga ang Christianity mo kaylap sa tibuok kalibutan. Nga naman, because Christianity is started with merely ordinary people. They are not soldiers. They don't use swords. They don't use weapons to expand Christianity. But what they had before is the promise of Christ that they will receive power from the Holy Spirit. Roman Empire na mo'y nagluto sa ilaha. Jerusalem, Israel na mo'y nagluto sa ilaha. Na mo'y nipatay kang Kristo. Mo'y nagluto sa ilaha. How come after thousands of years the Roman Empire became the city of Pope? As what we learn today, Roma. Gitawag siya the City of Pope. Bago na nahimong City of Pope, maunay sentro sa Roman Empire nga mao'y nagalutos sa mga Christians. Mupatay og mga Kristiyano na pag mahibalaan ka nga Kristiyano ka, ipakaon ka sa leon. I-crucify ka nga buhi, sunugon ka nga buhi. Unana ka grabe, pag may baluan ka nga Kristiyano ka, ipapatay ka, unana ka grabe. Pero how come nga nikaylap ang Christianity sa tibuok kalibutan? It is because of God's power using ordinary people. Same with the disciples. So ang pangutana, how the early disciples remain in the path of power. No, unsa ilang gibuhat sa una, na nganong pinaagi sa ilang pagkaordinaryo nga kinabuhi, mga mangingisda.
mga tax collector, mga prostitute, mga makasasala, nga mga nisunod kang Kristo, mga ordinaryong tao nga wala kaskwela. Mo'y gigamit ni Kristo. Mo'y gigamit sa Dios. How come nga kani mga tawhana mo'y gigamit nga mukaylap ang Christianity sa tibuok kalibutan? How they remain in the path of power? Mo nasa tuang hisgutan, tanawon nato in the book of Acts in the Bible. Unsa ilang mga ginabuhat ngano nagpabilin sila dinha sa gahom, no, sa Dios. Number one, what we see from the Bible is that they have zeal for corporate prayer. Kabalo ba ka igsuon nga bago ni kanaog ang balang espiritu o bago ni kanaog ang gahom sa Dios sa diyang ingon ni Jesus in Acts chapter 1 verse 8. Nagtapok sila o nag-inampuay sila. They are very prayerful. They were very zealous for corporate prayer. Corporate prayer sa Bisaya, no? Nagkahiusa sila sa pag-ampo. May nampuon sila, wala pa ang balang espiritu, wala pa ang gahom sa Dios, nagkatapok sila. Nag-ampo sila, mo na ilang gibuhat. That's before the empowerment, during the empowerment, and after the empowerment, makita nimo nga grabe ang pasyon, grabe ang kalayo, grabe ang desire sa mga disipulo ni Kristo nga magtapok aron magampo. No, in Acts chapter 1 verse 12 to 14, basahon nato. Then the apostles returned to Jerusalem from the hill called the Mount of Olives. This is after the ascension, sa diyang nibalik si Jesus sa heaven, no? And then a Sabbath day's walk from the city. When they arrived, they went upstairs to the room where they were staying. Those present were Peter, John, James, and Andrew, Philip, and Thomas, Bartolome, and Matthew, James, son of Alphaeus, and Simon the Zealot, and Judas, son of James. Mga pangalan to siya sa mga disciples ni Jesus. In verse 14, they all joined together constantly in prayer, along with the women and Mary, the mother of Jesus, and with his brothers. Bago pa man ikanaog ang balang espiritu, grabe na kaayo ka mainampuon ang mga disipulo. Siyempre, moampo yun sila, kay nahadlok man sila nga sila na isunod. Gipatay baya ang ilahang Lord. So nahadlok sila nga basig sila na say isunod. Basig sila na say bunal-bunalan, sila na say parsahon o cross, sila na say i-crucify. Munang grabe ilang pag-ampo. Bitaw no, tinuod ni siya, di ba? Pag ang tao bitaw di mo agig kalisod, di mo ampo. No? Pero musakay kag uso-uso nga jeep, kusog kay mudagan, grabe mo ampuon kay ako mga katapad sa unang eskwela kog college. Masig panawag sa Ginoo kay nagginervyos na di ay. No, kay kusog kay panagan ba? Pag grabe na uso-uso gikag turil og diri sa Bunawan, no? Mura nagbulupad, mahabilin na ang mga angels. Yung mga guardian angels mahabilin sa kakusog mudagan. No, pag ang tao magkalisod, grabe mo ampo, yun mo ni nahitabo sa mga disipulo. Dili sayo nilang sitwasyon, no? Grabe ang persecution, bago lang namatay ang ilang Lord. No, bago lang namatay si Jesus. Then nabanhaw siya, pero wala pa ang gahom sa balang espiritu, so grabe sila nagtapok. Nagkayusag yun sila sa pag-ampo. Mabasa, nakita na to na. No? In Acts chapter 12, this is after the empowerment of the Holy Spirit. Verse 5, 11 to 12. Gilutos na sila. Tungod silang pagtuo. Tungod kay Kristiyano sila, gilutos sila. No? Si James, nga isa sa mga disipulo ni Kristo, gipatay. Ni Herod, King Herod. Gipatay na. No? Isa sa mga disipulo. And then si Peter nga leader during this time, gidakop o gipriso. No, naana na ang sitwasyon. So in verse 5, so Peter was kept in prison, but the church was earnestly praying to God for him. Panahon nga gilutos o gidakop ang leader sa mga Christians in the time of the apostles, grabe nagkatapok ang mga Christian para magampo. No, grabe nagkatapok kay gidakop ang ilang leader. In verse 11 and the following verses, tungod kay grabe ilang pag-ampo, nagpadala ang Dios og anghel nga maoy ni kuha kay Pedro gikan sa prisuhan miraculously. Nangatanggal lang yung mga gapos, nasa'y katapad ng mga soldiers, nangatulog lang sila, naabri ang portahan miraculously. Tanang portahan nga agian ni Pedro kauban ng anghel. Apil si Pedro, dili siya katuo nga iyahang na experience tinuod. Abi niyag vision lang. Abi niyag damgo lang.
Pero sa dihang nawala na ang anghel mo niyang giingon in verse 11. Then Peter came to himself and said, Now I know without a doubt that the Lord has sent his angel and rescued me from Herod's clutches and from everything the Jewish people were hoping would happen. Kailang gi-expect nga patyon si Pedro publicly. So na-realize ni Pedro nga iyang na-experience nga na iyang anghel ni duol sa iya, ni guide sa iya pagawa sa portahan, tinuod di ay ito. Di ay ito vision damgo lang. Now in verse 12, when this had dawned on him, he went to the house of Mary, the mother of John, also called Mark, where many people had gathered and were praying. So niadto siya sa balay kung asa ang prayer meeting. Og naabtan niya ang mga Christians nga nag-ampo. So makita nato before the empowerment, grabe na kamay ng puon. Corporate prayer, naa. No? After the empowerment, grabe ang paglutos, pero grabe sad ang pag-ampo. No? So ang challenge, no, sa mga Kristohanon karon, ayaw hulata nga lutuson ka bago ka mo apil og prayer meeting. Ayaw hulata nga maipit ang imong sitwasyon, nga makaingon ka, maglisod ka, nga pinaagi sa mga paglutos, persecution, kalisod, or magsakit ka, diha pa ka makahinumdum nga dapat today mo appeal today kog prayer meeting. Kay mo man ni nakita nato sa Biblia. No, nangapil man yun sila. Naggatapok, nagkahiusag yun sila tungod kay nakita nila nga ang ilahang sitwasyon Ginoo ray makatubag. Ginoo lang. No? And Matthew 18:19 to 20, mao ni prinsipyo nagpaluyo sa corporate prayer, si Kristo mismo ang nag-ingon. Unsay giingon ni Kristo in Matthew 18:19 to 20? Again, truly I tell you that if two of you on earth agree about anything they ask for, it will be done for them by my Father in heaven. For where 2 or 3 gather in my name, there am I with them. Mao ni prinsipyo sa corporate prayer. Ang giingon ni Kristo, duha o tulo nga magkatapok, naa daw siya sa taliwala. Nagapaminaw daw siya. So unsay pangayoon nila, ihatag daw ni Kristo. O unsay gibuhat sa mga Christian sa dihang napriso si Peter, nagampo sila, 2 or 3, daghan man sila, giingon dito, the church prayed for Peter. Unsay ilang giampo? That God will save Peter out from prison. Muna ilang prayer. O giingon ni Kristo, ato lang nabasa, 2 or 3 who gathered under His name, He is in the midst of those people and He will answer our prayer. Literally, tubagon sa Dios. Og mo'y gibuhat niya. Nagampo ang mga believers para kay Peter para makagawa siya sa prisuhan miraculously. Nagpadala ang Dios og anghel og nakagawa si Pedro og kabalo mo unsay gidangatan sa mga soldiers nga nagbantay kay Peter. Nga nahabilin dito sa prisuhan kauban si Peter, gipapatay sila ni King Herod. So ang nagpaluyuan ang prinsipyo igsoon, it is Christ Himself said nga duha o tulo nga magkatapok, you agree with one another nga mao ni iampo, mao ni dapat mahitabo kay mao ni katuyuan sa Dios sa imuhang kinabuhi, kinabuhi sa imuhang igsoon, tubago na sa Ginoo kay mao na yang promise. Thoughts to ponder. Corporate prayer engages believers to supernatural. Mao ni nakanindot. Pag moapil ka og prayer meeting, no, pag moapil ka og corporate prayer, no, grabe sa imuha, maabot sa imuhang kasing-kasing, nga mutuo kag mga butang nga imposible. Pinaagi na sa corporate prayer meeting. No? Nga ma-encourage ka, nga imuhang sitwasyon, nga milagro lay makatubag, dito na sa prayer meeting. No, nakay sitwasyon, pastor, no, grabe, lisod kayo mong kinabuhi, napuno mi sa utang, no, grabe, nagsakit, nani, akong pamilya nagsakit, naglisod yun may taman-taman, dito na sa prayer meeting. E nga naman, pinaagi sa prayer meeting, igsoon, tabangan ka sa Ginoo, motuo og mga butang nga imposible tuuhan. O, ito nahitabo kay Peter, imposible man to. Kailakag, pag-abot ni Peter sa balay, kung asa nag-prayer meeting ang mga believers, wagay sila nituo nga si Peter naa sa gawas sa balay. Unala ka grabe. No? Unala ka grabe ka imposible nga ang mga niampo nga luwason si Pedro gikan sa prisuhan, wala ka tuo nga gitubag sa Ginoo ilang pagampo. It's too good to be true.
But that's the nature of corporate prayer. It will engage you into supernatural. Tabangan ka sa Ginoo. No? Tagaan ka niyang opportunity nga mutuo ka o makakita kag mga butang nga milagro. Nga amazingly Ginoo ray makabuhat. Ikadua, corporate prayer intensifies desire for a mighty move of God. Pag mo-appeal ka og prayer meeting, no? Musaka ang imuhang desire, ang imuhang paghandom nga ang Dios mamuhat sa imuhang kinabuhi. Pag mo-appeal ka, prayer meeting. Pag naay corporate prayer, pag naay panagtapok sa pag-ampo, no, musaka ang imong desire nga mo desire ka nga ang Dios nga nagapamuhat sa ubang tao. Madungog man nimo mga testimony. Gina-share nila pastor, kuyaw kayo power kay Ginoo. Pero nganong dili man power sa kuang kinabuhi? Mutala ka ba? No, naay mga testimony, giayo sila si Ginoo, naulian sila mga sakit, gigamit sila si Ginoo, pero nganong wala may power ang Ginoo sa imong kinabuhi. So pag mo-appeal ka og prayer meeting, tabangan ka sa Ginoo nga musaka imong desire, nga ikaw mismo mag-desire nga ang Dios mamuhat sa imuhang kinabuhi ug ikaw makaingon nga ang Dios gamahanan. Amen? No? Katulo, corporate prayer strengthens believers' faith in God. Pag mo-appeal ka og prayer meeting, igsoon pa nagtapok, same sa gibuhat sa mga disciples. No, mudako ang imuhang faith sa Ginoo, ang imuhang mga pagduha-duha, mga wala. Ang imuhang pagduha-duha, ang imuhang mga struggle na mo hinungdan. No, anong nagduha-duha ka, anong naglibog na ka sa imuhang pagtuo, pag mo-appeal ka og corporate prayer, igsoon, prayer meeting, panagtapok sa pag-ampo. No? Mo increase malig-on ang imong pagtuo diha sa Dios. Pero pag di ka mo appeal, wa jud kay appeal. 2024, wa jud maski ka isa, wa jud ka nagkamali. Perfect jud attendance, wa jud kay appeals prayer meeting. Daghan kag problema. No, napuno og kasakit ang imong kinabuhi. Di nimo ma-avail ang benefit sa corporate prayer. Kung asa, no, you will be engaged to supernatural, to the mighty move of God, og makatabang siya sa imong pagtuo, igsoon. So how the disciples remain in the path of power? Because they have zeal for corporate prayer. Inay mong katapad, appeal na o prayer meeting. Amen. No, may ka pastor, di man jud ko bakante kay klase man gud na pastor, pag pa-enroll ka buntag ay imong klase. Bakante gyud ng gabi. Pastor, nagtrabaho man ko, sige lang iampo lang si Ginoo nga tagaan kag bag-ong schedule. Pastor, wag yun nahangyo, wag yun naampo, maura yun akong schedule. At least naman tayo online prayer meeting. Asya, harog di kaka-appeal, anak. Online prayer meeting, naata. No? Ihatag na to na para accessible yung tanan. Nga naman, kailangan na sa tanan. No? So, ikaduha, no? Reason, no? Why the disciples remain in the path of power. Second, they have devotion for fellowship. Muna itong nakita. They have devotion for fellowship. Naa sila'y debosyon sa pagpanagtapok sa mga magtotoo. This is before, during, and after the empowerment. No, in Acts chapter 2, verse 42 to 47. After the empowerment of the Holy Spirit, muna gibuhat sa mga disipulo. They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship. No, ang pagpanimbahon, ang pagsimba naa na sa kasing-kasing sa mga disipulo, panahon igsuon nga wala pa ang gahom sa balang espiritu. Pasabot ang mga Kristiyano sa una, grabe kay sila manimba. Kailan kag basahon nimo sa Book of Acts, everyday ilang simba? Kailan ba mo kada adlaw sila mo simba? No? Kita, ano sa ba itong simba? Domingo rin yun, no? Once a week atong simba, malate pag yun. Makatulog pag yun. Grabe, no? Ano mo dyan sa oy, ako sa ono, makatulog dyan ko mo. Simbar ako na ibagong sinina ba? Testing ko, ana. Oh, musimbar ako birthday sa una. Birthday, Christmas, New Year. Mamala yung sa'yo kay, siyempre, bago tag sinina, sapatos, ano, binyag-binyagan pa yun atong sapatos. No? Wala na, tagsara yun. Pero ang mga believers sa unang panahon, igsoon in the Book of Acts, basahon nimo every day.
No, basahon na to, padayon na to. In verse 43, everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. All the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who had need. Grabe sila kamanggihatagon sa usag-usa. In verse 46, every day they continued to meet together in the temple courts. Kada adlaw mo simba. Wala man nanarbaho siguro ni sila, no? Kada adlaw mo simba. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Nganong grabe ang gahom nga nagmaniobra sa kinabuhi sa mga disipulo sa unang panahon, igsoon, tungod kay grabe kaayo sila ka-devoted sa pagsimba. Musimbag yun sila. Wala pa'y relihiyon. Wala pa sila'y pangalan. Wala pa'y banner ang ilang panagtapok. Pero buhi kayo ilang panagtapok. E nga naman, buhi man ang Ginoo nga ilang gialagaran. Nabanhaw man si Kristo. Now, in John chapter 13, verse 34 to 35, mo ni nagpaluyo sa prinsipyo sa fellowship. Nganong ang mga disciples sa una, grabe sila magtapok. Mo ni giingon ni Kristo. In verse 34, a new command I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Ang nagpaluyo di ay sa fellowship gugma. Nganong ang mga disipulo sa una, grabe sila kahangop sa usat-usa. Mingawon jud sila. Kailan kada adlaw sila magkita? Kada adlaw sila naa sa simba. Nagasimba sila, nagakuyog sila. Sige silang kuyog, sige silang panon. Kung ikaw mahimo kang Kristiyano sa una, ang ginabuhat nila, no, tanang gamit nimo, apil balay nimo, imong baluton mo, kuyog ka sa mga disipulo. Nagapanon na sila, tapos mag-tent daplin sa dalan. Mo na ginabuhat sa mga disipulo sa una. Pero ang nagpaluyo ana, gugma di ay, igsuon. According to Jesus, as I have loved you, so you must love one another. Mo nang dili katingalahan sa tuang nabasa kaganina, na ay mga Kristohanon dito, nga mga dato na ikaya, willing muhatag, mo donate, muhatag o panalangin silang isig kaingon. Tungod ka na sa gugma nga giingon ni Kristo. Tungod kay gihigugma sila ni Kristo, o ang gusto ni Kristo mo higugma sad sila sa usad-usa. No? O ang giingon pa yun niya, by this everyone will know that you are my disciples if you love one another. So pag naigugma, panagtapok. Munang bitaw usahay, no, pag di ka kabati anang gugma gani nga giingon sa Biblia, di ka ganahan mo simba. Unsay sense mo simba ka, mo kakailas mga tao didto. Dudahan pa nimo nga basig kawaton nimo ang wallet. Munang pag magsimba ka, maggunit ka sa imong cellphone nga iPhone. Saka ka sa imong kamot kay basig mawala na imong iPhone pag human nimong simba. Oh, tinola siya. Di ka ganahan mo simba. Nga naman, wa may gugma, di ba ni mo mabati? Kung saan mo pagkahigugma sa mong isig, kaingon, wa makakaila sa mong katapad. Tanawa daw, kaila ba mo sa mong katapad? Nagkaila yun, no? Oh. Wa makakaila. So, say sense, how can you love those people you do not know? Nakatapad lang nimo. So, how much more those people that they are strangers to you? Mga silingan nimo, mga kalaban nimo, mga kalagot nimo. No, mga taong ginaiwasan nimo, how can you love them? That even the people in the church na supposedly namugna pinagi sa gugma sa Dios. O gugma mo'y rason nganong magtapok, magsimba, magdayeg sa Ginoo. Wala man. So mo nang gamay ra gyud ma-motivate mo simba. Kay gamay ra may nakabati sa gugma sa Dios. O sa gugma sulod sa simbahan. Thoughts to ponder. Fellowship meets our need of both physical and spiritual. Kabalo ba ka nga sa fellowship, no? Naa siya spiritual benefit. Pag makita kasi mong igsoon, mayong ka ba? Personally, na kay problema. Mayong ka, grabe ka, gikuso-kuso o problema. Napuno yun, left and right. Depressed ka, stress ka. Puro lang mga negative. Walay naka-appreciate sa imuha. Imuhang mga anak, wa ka gisilibrar sa imong birthday. No, Christmas, napuno o ginugas o plato, pero wala gyoy. Blessing, panalangin, ano ba? Gubot kayo mo ang una-una. No? Daghan kay kag problema. Abi nimo, ikaw na ang pinakalala nga tao. Pinakadakog problema sa tibok kalibutan. Pero pag mo apil ka og fellowship, musimba ka. Tapos makadungog ka sa mga igsuon, na bisan pa man, naa sila'y problema. O ang ilang problema, mas dako sa imong problema, nisimba gihapon sila.
nagdayeg gihapon sila sa Ginoo. Pinaagi ni ana igsuon, no? Manurture ka spiritually. Mo increase imong faith, mulig-on imong pagtuo tungod kay nisimba ka, naa kay fellowship. No? Physically, manurture ka. Mentally, if you are depressed and you are stressed, pag musimba ka, mugaan imong paminaw, ang imong stress mabawasan. Ang imong depression mubaba. Nga naman, kahit pag musimba ka, di ba? Good vibes kayo, magdaig sa Ginoo, magunahuna sa kamaayo sa Ginoo. Kanindot, ana? Pag depressed ang usa ka tao, di ka kunahunag kamaayo. Tanang negative, tanang inferiority, insecurity, anxiety, kabalaka sa kinabuhi o kabalaka sa future, maunay mo baha si mga unahuna pag dili ka musimba. Pero pag musimba gali ka, ay, good vibes kayo. Kay, magunahuna ka, prepare pa lang kadaan si mong sanina, o ana. No? Mag-ready na ka, pag abot ni mo simba, magdayig, no? Madasigon kayo ang mga worship leader. No, kanta, nindot kaayo, wali, i-encourage ka, pinagi sa pulong sa Ginoo. No? Fellowship meets our need of both physical and spiritual. Ikadua, in fellowship, we experience to love and to be loved. Sa pagsimba nato, diyan nato may experience ang muhigugma sa itong isig kaingon, o ang higugmaon ta. Amen? No, ang muhigugma o higugmaon ta. Ingnahin mo ang katapad, I love you with the love of the Lord. With the love of the Lord lang, ha? Mga young people. No, I love you with the love of the Lord lang sa. Ito mga nang eskwela diha. No? No, in fellowship, mo na ito may experience. Mo bitaw lang ang simbahan, malingkamot yun nga mang-invite, mo man na, gugma man na siya. Igsuon. Nganong gina-invite ka mo simba? Tungod na sa gugma, sa Dios. Nganong naipanalangin mo hatag og mga maayo, magpalibre og kaon, gugma na siya. Mo na opportunity gihatag sa Ginoo nga mo ta og gugma sa tuang isig kaingon. And in response to the love of those people, kita sad, ay nindot lagi ning life ay. So ikaw sad mo express sa uban. No? So why the disciples they remain in power? No? In the path of power because they have zeal for corporate prayer, they have devotion for fellowship, and the last one, they have passion for the gospel. Why they remain in power? Because they have passion for the gospel. You know, in Acts chapter 8 verse 1 to 4, grabe ang paglutos, grabe ang persecution. No, gipamatay na ang mga leader, ang ubang leader gipamatay na, nanay mga disciples nga gipatay. Gipriso na. Pero in Acts chapter 8 verse 1 to 4, mo ni gingon, on that day, a great persecution broke out against the church in Jerusalem. And all except the apostles were scattered throughout Judea and Samaria. Grabe ang paglutos. In verse 2, godly men buried Stephen, mo ni siya ang first nga gipatay, nga believer, and mourned deeply for him. In verse 3, but Saul, lately nga mahimong Apostle Paul, si San Pablo, manglulutos sa unang panahon. So during this time, in Acts chapter 8, ginalutos ni Apostle Paul ang mga Christians. Saul began to destroy the church. Going from house to house, he dragged both men and women and put them in prison. Kuyaw kayo, si San Pablo. No, kailangan tayo ni San Pablo. Bago siya nahimong San Pablo, siya ay tiglutos sa mga Kristohanon. Tigdakop, tigpriso. No? But in verse 4, those who had been scattered preached the word wherever they went. No, kato mga Kristiyano nga nisibat ng layas kay tungod gilutos sila. Wa sila ng layas lang og nanago sa kahadlok. Og naghilom-hilom, di ba? Kung kita lutuson, bantaan ka, patyon ka na mo, ha? No, pag moadto ka sa mga Muslim countries or sa mga communist nga country nga bawal ang Christianity, bawal mo share sa gospel, bantaan jud ka nga prisuhon ka, patyon ka sa China, pag madakpan ka nga nag-prayer meeting ka, nga wala kabalo ang gobyerno, dakpon ka, o iabrihan imong baba, tapos pakurintihan ng imong dila. Una ka grabe. Baliktaron kag hikot, pakurintihan ng imong lawas, abrihan imong baba, saksakan o ka na ganing pangkurinti. Bultahi yun, nga magkirig-kirig ka. Oh. Sa Japan, pag madakpan ka dito sa Japan, nga nangabig ka, nag-share ka sa gospel, kita ako ka ng salida, nga ang persecution na to, grabe kayo. Grasya na nang isamuray imong liog nga maputol dayon imong ulo.
Pero ang pinakagrabe nila nga ginabuhat sa mga Kristiyano nga nagmission dito, kay baliktaron ka, ihikot ang imong tiil, pabaliktad, tapos tusukon na imong liog, bangagan, mura kag kanang manok gani nga gikatay, di ba? Anaan imong gilitan imong liog. Bangagan imong liog, ipatulo ang imong dugo dito sa isalod sa balde. Hinay-hinay patyon ka for how many hours, magbitay ka nga nakabaliktad, nga naay buslot ay imong liog, nga mag-agas imong dugo, whole night, antod sa mahutdan kag dugo og mamatay ka. Una-ana nga grabe nga paglutos. Ayaw na lang kwintaha ang ginabuhat sa mga Christian sa Roman Empire, nga ginapakaon sa mga leon, nga mamakpak ang mga tao, pagkauno na sa leon ang mga Christians. Ang uban, gina-crucify, tapos ginasunog, ginahimong human torch. Una-ana ka grabe. So, gi-persecute sila. Supposedly, manglaya sila, og manago, og maghilom-hilom. Pero ang gibuhat nila, those who had been scattered, preach the word wherever they went. Wa sila nahadlok. Wa sila nalisang. Wa sila naghilom-hilom. Sa dihang giluto sila sa usa ka lugar, nang hawa rapod sila, og nagsangyaw sila sa pikas lugar. Very powerful. Muna epekto pag naay gahom sa balang espiritu sa kinabuhi sa usa ka magtotoo. Pag naang balang espiritu sa imong kinabuhi, di ka mahadlok unsa may dangatan nimo tungod kay nituo ka sa Ginoo. Di ka mahadlok sa unsa may buhaton. So unsa may pagluto sa imuha, unsa may problema nga dangatan nimo sa imuhang kinabuhi karon, di na siya mahimong babag nga di ka kasimba, di ka ka-appeal o prayer meeting, di ka kapangalagad sa Ginoo tungod kay ang gahom nga naa sa imo tinuod o tinuod gayud nga gamhanan nga mohatag kanimo kusog para mo padayon sa imong pagtuo. 2 Timothy chapter 4 verse 2, gingon ni Apostle Paul, mo ni nagpaluyo sa principle nganong ang mga gipanglutos nagwali gihapon. And verse 2, preach the word, be prepared in season and out of season. No, anak di ay. No, ang mando sa Biblia, you preach the word, you preach the gospel in season or out of season. What do you mean by in season? Panahon nga musangyaw ka. Pasabot, panahon nga nakapabor. Na ay pagpanimba, walay panglutos. Okay ra magsimba, okay ra magtapok, okay ra mag-share sa gospel. Pero kung naay panahon nga bawal na ang mag-share sa gospel, bawal na ang magsimba in season or out of season, pwede mo simba, pwede mo sangyaw, or dili na pwede mo simba, o dili na pwede mo sangyaw. Sa Singapore, nahibaluan, bago lang, nga bawal na dito mag-share sa gospel sa park. Pag mag-share ka dito sa Singapore, sa mga parking nila, dakpon ka. Mag-share ka sa Word of God, dakpon ka dito. Unana na. Bless pa ta din sa Davao, mag-share ka, bisag asa, dili ka dakpon. No? No? O ang gingon, be prepared in season or out of season, na ay pabor o walay pabor sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, musangyaw yun, correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. Mao di ay ang mga Kristohanon sa una, bisan pa man gilutos sila, musangyaw gila sa pulong sa Ginoo, tungod kay mao di ay na ang desire, conviction sa mga Christians, in season or out of season, you will share the love of God. Ingnan mong katapad, share the love of God. Share the love of God. In season or out of season. No, thoughts to ponder. The preaching of the gospel is the reason for empowerment. Gitagaan o gahom ang mga disipulo dili para mahimong kuyaw nga tao sila. Gitagaan sila gahom sa Dios tungod kay sa usa ka tuyuan nga mahimo silang witness. Mahimo silang mangwawali, mahimo silang vessel sa Ginoo nga pinaagi silang kinabuhi ang gugma sa Dios mapadayag sa tibuok kalibutan. Mao nay katuyuan sa gahom sa balang espiritu silang kinabuhi. Ikadua, to remain in power is to remain committed to the gospel preaching. Kung gusto ka mamuhat ang Dios sa imong kinabuhi nga naay gahom ang imong Kristohanong kinabuhi, then you remain committed to the gospel preaching. You remain committed to tell your friends, your family, your neighbors, nga giunsa sila pagigugma sa Dios nga si Kristo namatay alang kanila. Ikatulo, God's power will become pointless if not for the sake of the gospel. Na yung mga tao gusto lang sila gahom, pero di sila gusto musangyaw sa gugma sa Dios. Na yung mga tao nga mura nag mga magician,
No? Gusto sila gahom, gusto sila display of power. Pero mahimong pointless ang gahom sa Dios, mga milagro, kung dili tungod sa pagsangyaw, sa gugma, o sa unsay gibuhat ni Kristo sa cross. Word to remember. The empowerment that comes from God has no expiration. Di man ini siya. Once nga gamhan ka sa balang espiritu, di na ma-expire sa imong kinabuhi. Once nga tagaan ka gahom sa Dios, kadasig, courage, no, boldness, di na siya ma-expire. As long as there is zeal for corporate prayer, devotion for fellowship, and passion for the gospel, the power of God will continue to manifest and save countless lives. As long as na desire, nga mo appeal og prayer meeting, maningkamot, di ka ka-appeal, actual, online ka, pwede ka magpa-register ka sa global community. No? Trabaho, schedule sa eskwela, i-align sa activity nga maka-appeal ka. No? Devotion sa fellowship, pagpanimbahon, excited ka musimba sa mga pagpanagtapok, sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, sa gugma sa Ginoo, excited ka. Ang gahom sa Ginoo, dili mo biya. Magpabilin siya sa mga kinabuhi. Let us all stand.